Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ang mga salita ng Diyos sa sermon na pinamagatang ang mga katangian ng mga bulaang propeta. Pinag-aaralan natin ang paksang ito ngayon dahil alam na ni Jesus na ang kanyang mga anak na ninais niyang bigyan ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pagbubuhos ng kanyang dugo ay malilinlang ng mga bulaang propeta at mapagkakamalan nila ang mga bulaang propeta bilang mga propeta ng Diyos. Magbubunga ito sa pagkabigo ng kanyang mga anak na mahanap ang daang patungo sa langit. Kaya naman, tinuro sa atin na Jesus ang mga katangian ng mga bulaang propeta para tayo ay hindi nila malilinlang gaano man sila kaamo, katotoo, at katuwid tingnan dahil nakadamit tupa sila. Kumpirmahin natin ngayon ang mga katangian ng mga bulaang propeta sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Tingnan natin ang Matthew chapter 7 verse 15. Sinasabi nito na, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay, mga ganid na asong gubat. Masasabi niyo ba kung sino ang bulaang propeta, ang asong gubat na may damit tupa? Hindi niyo ito masasabi. Sila ay tila mga karaniwang tao. Gayunman, sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos na ang mga propetang ito ay mga espiritual na ganid na asong gubat na may damit tupa at na nilalamon nila ang ating mga kaluluwa. Kung gayon, paano natin makikilala ang mga bulaang propetang ito? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ipinapaliwanag ng Diyos na maiintindihan natin kung ano ang ginagawa nila sa kasalukuyan sa pagtingin sa kanilang mga resulta. Dahil ang katuroang ito ni Jesus ay isang napakahalagang bahagi ng Ebanghelyo, nakarecord ito sa Biblia. Lumipat tayo sa Matthew chapter 24. Sa Matthew chapter 24 verse 3 sinasabi na, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Ang ibig sabihin ng katapusan ng panahon ay ang huling panahon. Tinanong ng mga alagad sa Jesus kung ano ang tanda ng huling panahon. Magpatuloy tayo sa verse 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Sa makatuwid, kailangan nating mag-ingat sa mga magliligaw sa atin. Sinabi ni Jesus na, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng mga susubok na magkaladkad ng inyong mga kaluluwa pa impyerno, pinipigilan kayo sa pagpasok sa langit. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang nabibilang sa ganitong uri ng mga tao ayon sa verse 11. Sinasabi nito na, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Ito ay isang panahon kung kailan dapat na masagana ang katotohanan ng Diyos. Pero dahil maraming bulaang propeta na may damit tupa ang lumilitaw at nangwawasak ng mga kaluluwa, nasusulat na, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang mahalaga na dapat nating bigyang pansin ngayon ay ang katotohanan na maraming bulaang propeta ang lumitaw at nililigaw nila ang marami. Ito ang inaalala ni Jesus. Kung gayon, kung alam natin ang mga katangian nila, tayo ay hindi nila matutukso ni maililigaw, tama? Naililigaw ang mga tao dahil hindi nila alam ang mga katangian. Kamakailan, may mga kriminal na nagsasagawa ng mga voice phishing na pag-atake. Sila ay tumatawag sa mga tao, nagpapanggap na tumatawag mula sa Korte Suprema o mula sa opisina ng taga-usig at nagsasabing kung hindi ka maglilipat ng pera, may mangyayaring masamang bagay. Natataranta ang mga tao, iniisip na totoo ito. Ibinibigay ng ilang tao sa mga manggagancho ang numero ng account nila sa bangko o nililipat ang 10,000 dolyar sa account na ibinibigay ng mga manggagancho. Kalaunan, pag natatauhan sila, nauunawaan nilang nagancho sila. Isa itong problema na madalas na nangyayari sa kasalukuyang lipunan kung saan tayo nabubuhay. Ang mga tunay na propeta ay ang mga propetang isinugo ng Diyos. Sa kabilang banda, ang mga bulaang propeta ay ang mga taong hindi isinugo ng Diyos. Pero, nagbabalat kayo sila ng mga sarili na tila isinugo sila ng Diyos.
Gayunman, ipinaalam sa atin ng Diyos kung anong mga katangian ang taglay ng mga bulaang propeta para makilala natin sila. Suriin natin ang ilan sa mga katangian nila sa pamamagitan ng Biblia. Sama-sama nating tingnan ang katuruan ng Diyos sa Matthew chapter 23 verse 13. Sinasabi nito na, "Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok, at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok." Sinabi na Jesus na, "Kahabag-habag kayo, mga 2,000 taong nakalilipas." Tinuro na Jesus ang mga fariseyo at mga eskriba at sinabing, sila ang mga bulaang propeta. Sa parehong paraan, ang makalangit na Ama at makalangit na Ina, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay pumarito sa lupa sa panahon ng Espiritu Santo at nagbibigay alam sa atin kung sino ang mga bulaang propeta sa pamamagitan ng Biblia, hindi ba? Natanggap natin ang katotohanan, kaya naman, hindi tayo dapat na maguluhan ni mawalan ng pagtuon. Ang layunin ng mga bulaang propeta ay ang mangwasak ng mga kaluluwa. Ito ang tangi nilang pinagtutuunan. Ang panlabas na anyo nila ay matuwid at banal na tila inaakay nila ang mga tao sa Diyos. Gayunman, iba ang sinabi ni Jesus. Kailangan nating tamang maintindihan kung bakit ganito ang sinabi ni Jesus. Sa panlabas, sila ay tila maaamong tupa. Gayunman, pag tiningnan sa espiritual, sila ay mga mensaherong isinugo mula sa impyerno para mangwasak ng mga kaluluwa. Ang mga katangian ng mga bulaang propeta na nagpapakita ngayon ay gaya ng sa mga bulaang propeta 2,000 taong nakalilipas. Parehong-pareho ang mga kilos nila. Kaya, madali natin silang makikilala. Buksan natin ang Matthew chapter 15 verse 7. Sinasabi nito na, "Kayong mga mapagkunwari." Sila ay mga mapagkunwari dahil sa panlabas lang sila kumikilos na parang naniniwala sila sa Diyos. Tama ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, "Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin." Paano ang pagsamba nila sa Diyos? At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Tinuruan at sinanay sila sa pamamagitan ng mga alituntunin ng mga tao. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa Diyos dahil ang mga pag-iisip at mga paghatol nila ay batay sa mga alituntunin ng mga tao. Ito ang isa sa mga katangian nila na tinawag pansin ni Jesus. Magpatuloy tayo sa verse 13. Sinasabi nito na, "Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin." Sinasabi ng Biblia na, ang bawat taong sumusunod sa mga alituntunin ng mga tao na hindi tinanim ng Diyos ni tinuro ay bubunutin at itatapon sa walang hanggang apoy ng impyerno sa huli. Sinasabi rin nito na, hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ang isa sa mga katangian ng mga bulaang propeta rito ay na nagtuturo sila ng mga alituntunin ng mga tao. Na nangangahulugang, hindi kailanman nagtuturo ang mga bulaang propeta ng mga utos ng Diyos. Dahil ang mga katuruan nila ay batay sa mga alituntunin ng mga tao. Dapat nating makilala ang mga ganitong tao. Kung gayon, kailangan nating mas suriin ng detalyado ang mga alituntunin ng mga tao. Tingnan natin ang katuruan ng Diyos sa Isaiah chapter 29 verse 11. Sinasabi nito na, "At ang pangitain ng lahat ng ito, ibig sabihin, ang lahat ng salita na nasa Biblia ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan." Ang mga salita na nasa Biblia ay gaya ng mga salita ng aklat na nakasara. Kailangan nating magbukas ng aklat para malaman kung ano ang nakasulat sa loob nito. Kung mananatili itong nakasara, malalaman ba natin kung ano ang nakasulat sa loob nito? Tingnan natin kung sa anong uri ng mga tao nakasara ang Biblia. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, "Iyong basahin ito," kanyang sinasabi, "Hindi ko mababasa sapagkat natatatakan." Nang ang aklat ay ibigay sa isa na hindi marunong bumasa na sinasabi, "Iyong basahin ito," kanyang sinasabi, "Ako'y hindi marunong bumasa." At sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi. Samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay, ano?
Utos ng mga tao na natutunan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Magpatuloy tayo sa verse 14. Dahil dito, muli akong gagawa ng kahangahangang mga gawa sa bayang ito, kahanga-hanga at kagilagilalas. At ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malilihim. Ang karunungan ng mga natutunan ang mga utos ng mga tao ay malilihim. At ang pangitain ng salita ng Diyos ay naging sa kanila'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Naririnig nila ito, pero wala silang ideya kung ano ang sinasabi nito. Nakikita nila ito, pero hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. May mga puso sila, pero wala silang pangunawa. Pareho ito para sa mga tinuruan ng mga bulaang propeta. Hindi ba sinabi ng Diyos na silang umakay sa bayang ito ay nawawasak, kaya silang pinapatnubayan nila ay nawawasak din? Kaya nang pumarito si Jesus sa lupa 2,000 taong nakalilipas, pinatotohanan niya mismo ang katotohanan na ang mga Fariseo at mga eskriba ay mga bulaang propeta. Sa panahon ding ito, pumarito ang makalangit na Ama at makalangit na Ina sa lupa at nagbigay alam sa atin sa pamamagitan ng lahat ng patotoo ng Biblia ng kung anong uri ng mga katangian mayroon ang mga bulaang propeta ngayon. Kung gayon, ano ang mga alituntunin ng mga tao na sinusunod sa panahong ito? Kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat tayong sumunod sa mga utos ng Diyos. Gayunman, sa realidad, ang mga simbahan sa mga araw ngayon ay sumusunod sa mga tradisyon at mga utos na tinatag ng mga tao, hindi ng Diyos. Kailangan nating maintindihan ng tama ang sitwasyong ito. Kung gagawin natin ito, matutukoy natin ang mga simbahan na sumusunod sa mga alituntunin ng mga tao mula sa simbahan na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Pumunta tayo sa Ezekiel chapter 22. Kabilang sa maraming propesiyang isinulat ni Propetang Ezekiel, nakarecord ng detalyado ang mga katangian ng mga bulaang propeta. Tingnan natin ang katuruan ng Diyos sa Ezekiel chapter 22 verse 23. Sinasabi nito na, "At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa kanya, ikaw ay isang lupain na hindi nilinis o naulanan man sa araw ng pagkagalit. Ang kanyang mga pinuno sa gitna niya ay gaya ng ano? Gaya ng liyong umuungal na niluluray ang biktima. Kanilang sinakmal ang mga tao, kanilang kinuha ang kayamanan at mahahalagang bagay. Pinarami nila ang mga babaeng balo sa gitna niya." Magpatuloy tayo sa verse 26. "Ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa aking mga aral." Nagtawag ng pansin si Propetang Ezekiel sa mga gawa ng mga bulaang propeta at nagsabing, sila ay gaya ng mga liyong umuungal. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, hinalintulad ang dyablo sa isang liyong umuungal. Ayon sa Biblia, ang mga bulaang propeta ay hinalintulad sa mga liyong umuungal. Magpatuloy tayo sa verse 26. "Ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa aking mga aral." Ibig sabihin, nilalabag nila ang kautusan ng Diyos at ano pa ang ginagawa nila? At nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan. O kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis. At kanilang pinawalang halaga ang ano? Ang aking mga sabat. Dito, matatagpuan natin ang isang napaka-importanteng salik para makilala ang mga bulaang propeta. Ito ay isang napaka-importanteng propesiya na isinulat ni Propetang Ezekiel. Dahil kanilang pinawawalang halaga ang mga sabat ng Diyos, hindi nila ito tinuturo sa ibang mga tao. Dahil hindi nila tinuturo ang sabat, hindi rin nila ito ipinapangilin. Kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat, kaya't ako'y, ano? Nalapastangan sa gitna nila. Ang pinakakapansin-pansing katangian ng mga bulaang propeta sa mga araw ngayon ay nasumusunod sila sa mga alituntunin ng mga tao. Ang mga hindi nangingilin ng sabat, pinawawalang halaga ito, ay mga bulaang propeta lahat. Hindi ba ang Diyos ang nagpapatotoo sa katotohanan ito? Magpatuloy tayo sa verse 27. "Ang kanyang mga pinuno sa gitna niya ay parang mga asong gubat na niluluray ang biktima." Ayon sa Matthew chapter 7 na nabasa natin kanina, lumalapit sa inyo ang mga bulaang propeta na may damit tupa, ngunit ano sila sa loob? Sila ay mga ganid na asong gubat.
Kaya, ang mga pinuno rito ay mga bulaang propeta. Ang kanyang mga pinuno sa gitna niya ay parang mga asong gubat na niluluray ang biktima, nagpapadanak ng dugo. At ano ang ginagawa nila sa mga kaluluwa? Makikita natin na inaakay nila ang mga kaluluwa sa pagkawasak, nagpapadanak ng dugo, nang wawasak ng mga buhay, upang magkaroon ng madayang pakinabang, at pininturahan sila ng puti ng mga propeta. Ang ibig sabihin ng pininturahan ng puti ay magpanggap. Ang apog na pampinta ay isang likidong komposisyon para paputiin ang isang panlabas na bahagi na kayang gawing tila maputi at malinis maging ang maruruming dako, at pininturahan sila ng puti ng mga propeta na nakakakita ng huwad ng mga pangitain at ng huhula ng mga kabulaanan para sa kanila. Ito ay isang importanteng salit na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bagaman hindi nagsalita ang Panginoon, ibig sabihin ang Diyos. Sinabi ba ng Diyos kailanman na ang linggo ay ang aking araw ng pagsamba? Alalahanin ang araw na ito upang ingatan itong banal? Kahit na hindi ito kailanman sinabi ng Diyos, tinakda ng mga tao ang linggo bilang banal na araw ng Panginoon. Mula noong AD 321 hanggang ngayon, ang lahat ng simbahan ay sumasamba sa Diyos-Diyos ang araw sa pangingilin ng linggong pagsamba. Hindi ito dapat na mangyari sa mga simbahan. Hindi ba ang simbahan ay isang lugar para sambahin ang tunay na Diyos? Hindi ito isang lugar para sambahin ang Diyos-Diyos ang araw. Gayunman, binalaan na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng propetang Ezekiel na magpapakita ang mga bulaang propetang ito at sinabihan niya tayong mag-ingat sa kanila. Muli nating basahin ang verse 28. At pininturahan sila ng puti ng mga propeta na nakakakita ng huwad ng mga pangitain at ng huhula ng mga kabulaanan para sa kanila na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bagaman hindi nagsalita ang Panginoon, ang mga tao ng lupain ay gumawa ng pang-aapi at pagnanakaw. Kanilang inapi ang dukha at nangangailangan at kanilang inapi ang mga dayuhan at ito'y hindi na ituwid. At ako'y humanap ng lalaki sa gitna nila na gagawa ng pader at makakatayo sa sira sa harapan ko para sa lupain, upang huwag kong wasakin. Ngunit wala akong natagpuan. Kaya't aking ibinuhos ang aking galit sa kanila. Aking tinupok sila ng apoy ng aking puot. Ang kanilang sariling lakad ay aking siningil sa kanilang mga ulo, sabi ng Panginoong Diyos. Eksaktong tinawag pansin ni Propetang Ezekiel ang mga katangian ng mga bulaang propeta. Sinasakmal nila ang mga kaluluwa ng mga tao gaya ng mga liyong umuungal at mga asong gubat. Ang isa sa mga katangian nila ay na hindi nila tinitingnan, pinakikinggan, ni ipinapangilin ang Sabat na tinakda ng Diyos bilang banal na araw. May maraming dahilan kung bakit tinakda ng Diyos ang Sabat. Ang isa sa mga dahilan ay para ibigay sa atin ang araw na ito bilang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, at para ipaalam sa atin na siya ay ating Diyos at na tayo ay kanyang bayan. Kahit na ibinigay sa atin ng Diyos ang Sabat para sa kadahilan ng ito, hindi man lang nila ito tinitingnan. Sinasabi nilang, ano ang pakinabang ng Sabat? Isa lang itong kautusan. Hindi lang ito isang kautusan, kundi ang kautusan ng Diyos, hindi ba? Hindi sinusunod ng mga simbahan ngayon ang banal na kautusan ng tipan ng Diyos na tinatag niya para akayin ang buong sangkatauhan sa kaligtasan. Kaya naman, kahit na dapat naluwalhatiin ng Diyos, paano siya tinatrato ng mga hindi nangingilin ng Sabat? Malinaw na ginigising ng Biblia ang lahat ng tao sa katotohanan na ang mga lumalapastangan sa Diyos ay tiyak na mga bulaang propeta. Ang mga alituntunin ng mga tao ay ang mga ito. Ang linggong pagsamba na ipinapangilin sa lugar ng Sabat. Ang Pasko na ipinagdiriwang sa lugar ng Paskwa ng Bagong Tipan na tinatag ng Diyos para magbigay ng buhay na walang hanggan. At ang pagsamba sa krus na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang lahat ng utos at mga doktrinang ito ay tinatag ng mga tao na hindi sumasamba ng may takot sa Diyos. Pag tinitingnan natin ang mga simbahan ngayon, madali nating maiintindihan na ang mga seremonya nila ng pagsamba ay batay sa mga alituntunin at mga doktrina ng mga tao. Sinabi ng Diyos na maraming bulaang propeta ang lilitaw at na ililigaw nila ang marami. Para pigilan tayo na mailigaw nila, tinuro sa atin ng Diyos ang kanyang mga utos at paulit-ulit niyang binigyang diin kung gaano kaimportante ang kanyang mga utos. Nakatuon ang mga bulaang propeta sa mga alituntunin ng mga tao. Gayunman, tingnan natin ang patotoo ng Diyos patungkol sa kung saan tumatayo ang mga tunay na propeta ng Diyos at ang bayan ng Diyos. Tingnan natin ang katuroan ng Diyos sa Revelation chapter 12 verse 17. Nagalit ang dragon.
Ayon sa verse 9, hindi ba kumakatawan ang dragon sa matandang ahas, ang diablo? Nagalit ang diablo sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa, mga utos ng Diyos. Tanging ang mga taong ito ang mga anak ng Diyos na nagpaparangal sa mga tuntunin, mga batas at mga kautusan ng Diyos at sumusunod sa mga ito sa global village na ito. Nakikibahagi rin sila sa gawain ng Espiritu at ng babaeng ikakasal na nagbibigay ng tubig ng buhay. Iyon ay buhay na walang hanggan sa buong sangkatauhan. Kaya kinapupuutan ni Satanas ang bayan ng Diyos. Ninanais niyang sundin ng mga tao ang mga alituntunin ng mga tao at nakumilos sila gaya ng mga ganid na asong gubat. Gayunman, hindi ito ginagawa ng bayan ng Diyos. Patuloy nilang hinahangad ang katotohanan ng Diyos. Ito ang nagpapagalit kay Satanas. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang, upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo na Jesus. Ibig nitong sabihin na tumatayo sila laban sa isa't isa. Dahil ang mga taong ito ay tumatayo laban sa diablo, sila ay nasa panig ng Diyos. Sino ang mga taong ito? Ang babae at ang nalabi sa binhi ng babae. Anong mga katangian ang mayroon sila? Tumutupad sila sa mga utos ng Diyos. Sa kabilang banda, ano ang sinusunod ng dragon at ng bayan ni Satanas? Sinusunod nila ang mga alituntunin ng mga tao. Kaya sinabi ng Diyos na ang isa sa mga katangian ng mga bulaang propeta ay na sumusunod sila sa mga alituntunin ng mga tao. Isinasawalang bahala ang Sabat ng Diyos. Dahil ang Sabat ay utos ng Diyos, isinasawalang bahala nila ito. Hindi nila nais magkaroon ng anumang kinalaman sa Paskwa dahil ito ay utos ng Diyos. Pinawawalang halaga nila ang lahat ng utos ng Diyos gaya ng regulasyon ng belo na sinusunod nyo ngayon, ng bautismo, at ng lahat ng kapistahan ng bagong tipan. Ito ay dahil tinuturuan sila ng mga alituntunin ng mga tao. Ito ang kanilang katangian. Ang pagsamba sa krus, linggong pagsamba, at ang Pasko ay para lahat sa pagsamba sa isang tiyak na Diyos-Diyosan. Aling Diyos-Diyosan ito? Ang mga ritual na ito ay ginagawa ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosang araw. Palihim na pumasok ang mga ritual na ito sa simbahan at nagpanggap bilang bahagi ng mga katuruan ng Diyos. Gayunman, mula sa pananaw ng Biblia, ang mga ito ay paglabag lahat sa kautusan. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga ito. Ito ang mga katangian ng mga bulaang propeta. Sinusunod nila ang mga alituntunin ng mga tao gaya ng linggong pagsamba. Tingnan natin ang isa pang katangian ng mga bulaang propeta sa pagbabasa ng Deuteronomy chapter 13 verse 1. Sinasabi nito na, kung may lumitaw sa inyo na isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bigyan kanya ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari, na kanyang sabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran sila. Huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang iyon o ng mapanaginiping iyon. Sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya, tutupad ng Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig, maglilingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya, at ang propetang iyon o ang mapanaginiping iyon ay papatayin. Sapagkat siya'y nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at tumubos sa iyo sa bahay ng pagkaalipin. Noong Paskwa, nilabas sila ng Panginoong Diyos mula sa lupain ng Ehipto, ang bahay ng pagkaalipin. Nagsasalita ng paghihimagsik ang mga bulaang propeta laban sa Panginoong Diyos. Ipinagdiriwang ba ng mga simbahan ngayon ang Paskwa na isang utos na ibinigay ng Diyos? Hindi. Wala sa kanila ang gumagawa nito. Kagulat-gulat na wala sa kanila ang gumagawa nito. Mga kapatid, tiyak na hindi ito isang kakaibang bagay. Hindi natin maiiwasan ang mga propesiya na nasa Biblia, kahit ang isang tuldok o isang kudlit. Ipinaalam sa atin ng Diyos sa Revelation chapter 12 na dahil napakaraming bulaang propeta ang lilitaw at susubok na sakmalin ng ating mga kaluluwa. Dapat tayong sumunod sa mga utos ng Diyos at maging mga anak ng makalangit na ina na aakay sa atin sa daan ng tagumpay sa dakilang digmaan laban kay Satanas. Isinulat din ng Diyos 3,500 taong nakalilipas sa Deuteronomy chapter 13 na hindi tayo dapat na makinig sa mga bulaang propeta at na dapat tayong lumayo sa kanila. Muli nating tingnan ang bersikulong ito.
Sa verse 5, sinasabi na, "At ang propetang iyon o ang mapanaginiping iyon ay papatayin, sapagkat siya ay nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, at tumubos sa iyo sa bahay ng pagkaalipin upang ano? Upang iligaw ka sa daan na iniutos ng Panginoon mong Diyos upang iyong lakaran. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo." Tinatangka ng mga bulaang propeta na iligaw ang mga tao para mabigo ang mga tao na gawin ang kung ano ang iniutos sa kanila ng Diyos na gawin. Anumang paghihirap ang sumapit sa atin, dapat tayong sumulong tungo sa kaharian ng langit. Sinusundan ang landas ni Kristo na nagpasan ng krus sa halip natin. Kahit na magbigay ang mga tao ng isang nakakukumbinsing talumpati gamit ang isang bagay na hindi salita ng Diyos, kung ang sinasabi nila ay hindi tumutugma sa katotohanan ng bagong tipan, ni sa mga tuntunin ng Diyos, ni sa mga utos ng Diyos, sila ay mga bulaang propeta. Kaya sinabi ng Diyos na makikilala natin sila sa kanilang mga bunga. Sinusunod ba nila ang mga utos ng Diyos o ang mga alituntunin ng mga tao? Ipinapangilin ba nila ang Sabath o ang linggong pagsamba? Ipinagdiriwang ba nila ang Paskwa na utos ng Diyos o ang Pasko? Tinatanggihan ba nila ang krus na isang Diyos-Diyosan o sinasamba ito? Kailangan nating ikumpara ang lahat ng katuroang ito at kilalanin ang mga ito mula sa isa't isa. Pag isa-isa nating ikinukumpara ang mga ito, hindi ba natin madaling makikilala kung sino ang tunay na propeta at kung sino ang bulaang propeta? Tingnan natin ang katuroan ng Diyos sa Jeremiah chapter 3, verse 13. "Kilalanin mo lamang ang iyong pagkakasala, na ikaw ay naghimagsik laban sa Panginoon mong Diyos, at ikinalat mo ang iyong mga lingap sa mga dayuhan sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. At kayo'y hindi nagsisunod sa aking tinig," sabi ng Panginoon. "Manumbalik kayo o taksil na mga anak," sabi ng Panginoon, "sapagkat ako ay Panginoon sa inyo, at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang lunsod, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo, saan? Sa Zion. At bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa." Sinabi ng Diyos na saan niya tayo dadalhin? Dadalhin niya tayo sa Zion. Sinabi ng Diyos na aalagaan niya tayo roon. Tinalaga ng Diyos ang lahat ng kanyang tunay na pastol sa Zion. Pinatotohanan ng Diyos sa Jeremiah chapter 3 na isa-isa niyang aakayin ang mga makalangit na anak sa Zion para maalagaan sila roon. Anong uri ng lugar ang Zion? Ayon sa Isaiah chapter 33, ang Zion ay ang lugar kung saan sinusunod ang mga utos ng Diyos at ang 7 kapistahan sa 3 panahon. Ang totoong bayan ng Diyos ay nasa Zion lahat kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan. Sa pamamagitan ng magkakaugnay na bersikulong ito, ginigising tayo ng Biblia na ang lugar kung saan tumatahan ang totoong bayan at mga tunay na propeta ng Diyos ay ang Zion. Nang hindi alam ni na Haring Josiah at Haring Hezekiah ang mga utos ng Diyos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Gayunman, nang nalaman nila ang mga utos ng Diyos, pinagputol-putol nila ang lahat ng Diyos-Diyosan at ipinagdiwang ang Paskwa ng banal. Hindi ba tayo makakahanap ng record tungkol sa kung ano ang ginawa ni Haring Josiah sa 2 Kings chapter 23? Makakahanap tayo ng record tungkol sa kung ano rin ang ginawa ni Haring Hezekiah sa 2 Chronicles chapter 30. Gayunman, sinasabi ng mga bulaang propeta sa mga araw ngayon na, "Alam ko na ito ang sinasabi ng Biblia, pero hindi ko pa rin ito susundin." Kahit na sinasabi ng Biblia na totoo ito, hindi nila sinusunod ang mga katuruan ng Diyos. Ito ay dahil ang mga isipan nila ay nakatuon sa mga alituntunin ng mga tao. Kaya naman, hindi nila kailanman matatanggap ang mga utos ng Diyos. Kaya patungkol sa mga bulaang propeta, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propetang Ezekiel na, "Kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat, kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila." Hindi naluluwalhati ang Diyos, kundi nalalapastangan sa gitna nila. Muli nating iukit ang bagay na ito sa ating mga puso para hindi tayo mahulog sa ganitong gawa. Tayong lahat ay maging mga anak ng Zion na nagpaparangal sa mga tuntunin, mga batas, at mga kautusan ng Diyos. Magbigay tayo ng walang hanggang pasasalamat at luwalhati sa Diyos Elohim sa pag-akay sa atin sa Zion. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.